Love Stories. Barangay Love Stories. Ang pag-ahon sa hirap at pagtupad sa mga pangarap ay palaging dapat na pagsumikapan. Dahil walang madali na paraan para maabot mo kaagad ang lahat ng mga ito. Pero sa mga katulad kong dukha, alam nating triple ang hirap para sa pag-abot ng ating mga pangarap. Ikaw ka, barangay, handa mo bang isakripisyo ang lahat-lahat para lamang maiahon mula sa kahirapan ang iyong pamilya? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Beth, 47 years old, taga Cotabato at may tindahan ng mga basket at bilao dito sa aming lugar. Hindi naman malaki ang tindahan namin pero kami rin mismo ang gumagawa ng mga produktong aming itinitinda. Kaya maraming umu-order sa amin at dinadala pa sa Maynila o minsan ay sa ibang bansa para ibenta o gamitin ang mga yun. Hindi rin ako mahilig makinig ng radyo, Mama Mia. Ang pinsan ko lang din talaga ang nagkwento sa akin tungkol dito sa inyong programa. Sabi niya, paborito niya raw ang inyong istasyon, lalong-lalo na ang Barangay Love Stories. Alam niya rin ang kwento ng buhay ko kaya hiniyakat niya ako na gawin ang sulat na ito para raw makapagbigay ako ng aral sa buhay sa mga tagapakinig ninyo. At siya na lang daw ang bahala na magpadala nito sa inyong istasyon. Pero bago ako magpatuloy sa kwento ko, Mama Mia, ay papaalam ko na rin na marami akong pangalan at lugar na binago para maprotektahan na rin ang aking personal na buhay ngayon. Mahirap na pamilya ang kinalakihan ko, Mama Mia. Sa koprahan nagtatrabaho ang tatay ko bilang tagabalat ng niyog at ang nanay ko naman ay naghahabi ng mga hibla mula sa dahon ng pinya na ginagawang tela. Pareho silang no read, no write. At saksi ako kung gaano kahirap ang maging kagaya nila. Kahit kasi sa pagbibilang ng pera o pagbabudget ng mga gastusin sa bahay, ay hirap silang gawin yon. Kaya naman, Mama Mia, nangako ako sa sarili ko na hindi ako tutulad sa kanila. 4 kasi kaming magkakapatid at ako ang panganay. Kaya lang nang makatapos ako ng high school ay sinabi ng mga magulang ko na hindi na raw ako magpapatuloy pa sa kolehiyo. Pero dahil mataas nga ang pangarap ko para sa sarili ko at sa pamilya ko, Mama Mia, gumawa ako ng paraan para makapagpatuloy sa pag-aaral. Sumulat ako sa isang tita ko na pinsan ni Mama na sa Maynila nakatira. Matandang dalaga na siya pero mas maayos ang kanyang pamumuhay kumpara sa amin. Nakiusap ako sa kanya na baka pwede niya akong pag-aralin kapalit ng paninilbihan ko sa bahay nila. Ilang linggo akong naghintay bago ako nakatanggap ng sulat mula kay tita na nagsasabing pumapayag na siya na pag-aralin ako. Sobrang natuwa ako noon, Mama Mia. Kaya lang nalaman yon ng mga magulang ko at nagalit sila sa akin, lalo na si Mama. Nakipagtalo ako sa gusto kong gawin dahil pangarap ko talaga na makapag-college at makapagtapos ng pag-aaral. Sa huli, Mama Mia, ay wala ring nagawa ang mama ko kaya pinayagan niya rin ako na gawin ang gusto ko. Year 1992 at malapit na akong mag-18 years old nang lumuwas ako ng Maynila noon. At kagaya ng usapan namin ng tita ko, nanilbihan ako bilang kasambahay sa kanila
kapalit ng pagpapaaral niya sa akin sa kolehiyo. Kagabi lang anak, dumaan lang ako saglit sa bahay ng lola mo bago ako dumiretso dito. Lumabas nga lang pala ang tita mo at bibili lang daw ng merienda. Ganun po ba, ma? Bakit po pala kayo lumabas ng Maynila? May hinatid lang akong mga tela sa lola mo. Saka ang totoo, gusto rin talaga kitang dalawin dito. Ilang buwan na kasi kitang hindi nakikita. Hindi ka rin kasi masyadong sumasagot sa mga sulat ko. Naku, pasensya na po kayo kasi naging busy lang po talaga ako sa pag-aaral tsaka sa mga gawain dito. Kita nyo naman po tong bahay ni tita, napakalaki talaga. Medyo metikulosa pa naman po siya pagdating sa paglilinis nitong bahay. Nako, ganyan talaga yung tita mo. Kaya nga ayaw kumuha ng katulong dito sa pagkalaki-laki niyang bahay. Dahil mas bilib siya sa sarili niyang paglilinis at pag-aayos dito. Oo nga po, mama. Nung una po, palagi niya ako napapagalitan kasi hindi raw po maayos yung pagkakawalis ko, yung pagkakapunas ko ng sahig o yung paglalaba ko sa mga kurtina tsaka po sa damit niya. Pero ngayon po, bibihira na po niya ako na pagsasabihan kasi gusto niya na po ang trabaho ko ngayon. Ay, mabuti naman kung ganon, Beth. Pero hindi ka ba naman niya minamaltrato dito sa malaking bahay niya? Pinapakain ka ba ng tita mo ng maayos na pagkain? At hindi ka niya pinapatulog sa may bodega? Si mama talaga ang hilig makinig ng mga drama sa radyo. Wala pong ganung nangyayari dito kasi maayos po ang pakikitungo sa akin ni tita. Mabait po talaga siya kagaya niyo, ma. Ay, mabuti naman kung ganon. Hindi mo rin naman maalis talaga sa akin na mag-alala kasi nga ilang linggo ka nang hindi sumusulat sa amin. Sorry na po, ma. Busy lang po talaga ako dito kaya nawawala po sa isip ko minsan ang sagutin ng mga sulat niyo. Hindi lang naman kasi ako ang nag-aalala sa'yo, kung hindi pati ang papa mo. Eh, kumusta na ba ang pag-aaral mo? Maayos naman po at saka nakakaya ko naman po yung mga aralin namin ngayon. Ganun daw po talaga sa unang taon ng kolehiyo. Medyo madali daw po ang mga aralin. Pero mama, kanina po pala may nagsushooting para sa isang pelikula yata yun na malapit po sa school namin. Talaga? Sinong artista naman ang nakita mo roon? Nakalimutan ko na po yung pangalan pero kasama po siya dun sa pelikula na may 3 babaeng artista na kumakanta. Ang alam ko po, paborito niyo yung artista na yun eh. Sayang lang at hindi ako nakapagpa-autograph kasi ang higpit ng mga bantay dun. Pero alam nyo, may lumapit po na babae sa akin dun kanina. Ano namang sinabi niya sa'yo? Yun, tinanong po niya ako kung gusto ko raw po na mag-artista kasi maganda daw po ako. Matutulungan niya daw po ako na sumikat kapag pumasok ako sa pag-aartista. Pero ang sabi ko, pag-iisipan ko muna kasi kailangan ko po magpaalam sa inyo ni Papa tsaka kay Tita eh. Naku, baka niloloko ka lang ng babaeng yun. Dito pa naman sa Maynila kapag napansin nilang probinsyana ang isang tao, gumagawa ka agad sila ng paraan para maloko to. Kaya ang mabuti pa, huwag mo na ulit kakausapin ng babaeng yun. Mahirap na. Baka ikaw pa ang mapahamak sa bandang huli. Marami ang nagsasabi na maganda talaga ako, Mama Mia. Noong una ay hindi ako naniniwala kasi nga pakiramdam ko noon sa mga taga Maynila ay inuutulang nila kaming mga probinsyana. Pero nang lapitan nga ako ng babae sa shooting na tawagin na lang nating si Tita Claudia at sabihan niya ako na maganda ako, doon ko mas na-appreciate ang itsura ko. May katangkaran kasi ako. Medyo payat pero mabalakang. Maputi rin ang kulay ng balat ko at matangos ang ilong ko na madalas na napupuri sa akin. Wala sa isip ko noon ang mapanood ang sarili ko sa pelikula o telebisyon, Mama Mia. Pero aaminin ko na mula nang makausap nga ako ni Tita Claudia sa shooting na yun, nangarap na rin ako na maging isang artista.
Kaya lang bago umuwi si mama ng probinsya namin ay muli siyang nagbilin sa akin na wag ko raw tatanggapin ang alok ng babaeng yun kung ayaw ko raw na mapahamak ako. At dahil medyo takot pa ako sa mga magulang ko noon ay sinunod ko naman ang bilin niya. Nang mapadaan kami sa shooting na malapit sa school ay muli akong nilapitan ni Tita Claudia. Sinabi niya na gusto niya raw akong ipakilala sa direktor nila. Ayoko sanang pumayag kaya lang nangulit na rin ang mga kaklase ko noon na pumayag na ako. Kaya naman sumama na ako kay tita. Pinakilala niya ako sa isang direktor at sinabi nga nito na maganda ako at bagay raw ako na maging isang artista. Ilang araw ko pa yung pinag-isipan bago ko tinanggap ang alok ni Tita Claudia. At doon na ako nagsimulang maging extra sa mga commercial at palabas sa telebisyon. Noong una, napagsasabay ko ang mga racket na yon sa pag-aaral at gawain ko sa bahay. Hanggang sa nawalan na ako ng oras sa school at huminto na lamang ako para makapagtrabaho. Hinayaan na ako ng tita ko kasi kaka 18 years old ko lang din noon. Pero nagalit ang mga magulang ko nang malaman nila ang naging desisyon ko. Pero katulad ng palaging nangyayari, sa huli, wala rin silang nagawa kundi hayaan ako sa gusto kong gawin sa Maynila. Ganun lang kadali noon ang nangyari pagpasok ko sa industriya. Dahil nagustuhan ako ni Tita Claudia at ng direktor niya, marahil ay nagkataon lang na napadaan ako sa shooting na yun sa tamang pagkakataon kaya ako ay pinalad. Nagkaroon ako ng iba't ibang commercials. Napasama rin ako bilang extra sa mga drama o sitcom na palabas sa telebisyon. At sa buhay pagiging extra ko nakilala si Maynard Mama Mia. Isang modelo at minsan ay nakakasama ko na umextra sa mga shooting. Hindi nagtagal ay naging boyfriend ko rin si Maynard. Shooting nyo kahapon? Ayos naman, mahal. Ang daming tao kasi sobrang sikat nung artista na kasama namin. Tapos tilian pa ng tilian yung mga babae. Baka naman sa'yo sila nagpapapansin, mahal ha? Hindi no, doon sila nagpapapansin sa isang kasama naming artistang lalaki. Ang daming ang lumapit sa kanya at nagpa-autograph. May yumayakap at humahalik pa sa kanya na fans niya. Pero sa'yo walang lumapit at nagpa-autograph? Meron pero ilan lang din naman. Konti lang naman kasi ang nakakatanda sa mukha ko at nakakilala sa akin. Ikaw, mahal, kumusta yung shooting niyo dun sa sitcom nung isang araw? Okay din naman. Hindi rin naman ako masyadong kita sa camera kasi nasa likod lang din ako ng sikat ng mga cast. Pareho pala tayo. Kasi ganun din ang nangyari sa akin kahapon. Hindi man lang ako nabigyan ng linya ni Direk. Pero alam mo ba na sabi ng manager ko, may director daw na nagustuhan ng pag-arte ko nung minsang umextra ako sa isang pelikula. Hahanapan daw nila ako ng ka-love team para raw mas umingay ang pangalan ko. Hala, talaga mahal? Nakakatuwa naman yan. Sana nga matuloy eh. Nakakasawa na rin kasi yung 3 hanggang 4 na lines na ang kailangan mong kabisaduhin kada shooting. Tapos mas matagal pa yung paghihintay natin kaysa itatagal natin sa harap ng camera. Sinabi mo pa. Ay, sana talaga bumida naman tayo sa isang pelikula o soap opera. Nakakasawa na talaga yung ganitong pa-extra-extra lang tayo. Mangyayari din yan, mahal. Sabi mo nga, di ba, may nilalakad na ang manager mo na racket para sa'yo. Malay mo, yun na talaga ang magpapasikat sa'yo. Basta, kapag nangyari yun huwag mo akong kalilimutan Baka naman ipagpalit mo na ako sa iba o kaya sa magiging kapartner mo. Ano ka ba, mahal? Siyempre hindi mangyayari yun. Talaga? Bakit kasi hindi mo pa ako pinapakilala na girlfriend sa mga kaibigan mo? Tapos kapag lumalabas tayo kagaya ngayon, gusto mo na dito talaga sa medyo tagong kainan. Para sa'yo rin naman tong ginagawa ko, mahal. Anong ibig mong sabihin para sa akin? Ang sabi kasi ng manager ko, bihira raw sa artista na may karelasyon ng sumisikat.
Kaya kung gusto talaga natin na mas makilala tayo at mabigyan ng mas magandang role sa mga pelikula o kaya mga palabas sa telebisyon, kailangan na magbuhay single tayo. Siyempre gusto ko rin na sabay tayong umangat, kaya iniingatan ko rin ang pangalan mo. Paano nga kung magkaroon ka na ng kapareha sa isang pelikula tapos mauna kang sumikat sa akin? Di gagawa ko ng paraan para sumikat ka rin. Kakausapin ko ang manager ko, saka ang mga direktor na makikilala ko para tulungan ka. Talaga? Gagawin mo yun? Oo naman, syempre. Ganun naman kasi talaga sa isang relasyon, di ba? Kailangan nagtutulungan ang dalawang taong nagmamahalan. At dahil mahal natin ang isa't isa, magtutulungan tayo na umangat sa industriyang to. Mama Mia, nang mga panahong na yon ay mas maraming racket si Maynard kumpara sa akin. Nauna rin kasi siya sa akin sa pag-aartista ng ilang buwan kaya mas marami na siyang kakilala na direktor at producer. Hindi ko na nga rin na-imagine noon na magkakagusto siya sa akin at magiging boyfriend ko siya. 4 na beses lang kasi kaming nagkasama sa isang palabas sa telebisyon noon. Noong una, patingin-tingin at pangiti-ngiti lang siya sa akin. Pero noong pangalawang beses na pagkatapos ng shooting ay nilapitan niya na ako at nakipagkilala siya ng formal. Siya rin ang naghatid sa akin pauwi sa bahay ni tita sakay ng motor niya. Hanggang sa nagkakatawagan na rin kami sa telepono, nagdi-date at naging boyfriend ko na nga siya. Hindi na rin ako noon masyadong pinaghihigpitan ni tita kasi nakakapag-abot na ako sa kanya ng mga panggasto sa bahay. Nakakapagpadala na nga rin ako ng pera kay mama sa probinsya. Kaya naman Mama Mia, nagagawa ko na ang halos lahat ng gusto kong gawin noon. At dahil wala nang masyadong kumukontrol sa ginagawa ko, malaya na kaming nakakapag-date ni Maynard anumang oras na gustuhin namin. At dahil doon Mama Mia, ay nagawa ko nang ibigay ang sarili ko sa kanya ng buong buo. Mama Mia, ramdam ko naman na mahal ako ni Maynard. Kaya pumapayag ako sa tuwing yayayain niya ako na may mangyari sa aming dalawa. Mahal ko rin siya kaya ko yun ginagawa. Pakiramdam ko rin noon ay mas pinagtitibay ng pagsisiping namin sa kama ang aming relasyon. Hanggang sa mangyari na nga ang bagay na kwenento niya sa akin Mama Mia. Natuloy ang pelikula na pinagbidahan nila ng isang bagong artistang babae na si Katrina. Mayaman at maganda talaga si Katrina at nasa dugo na nila ang pagiging artista. Kaya naman naging maingay talaga ang tambalan nila dahil sabi nga ng iba, bagay na bagay daw silang dalawa. Hindi nagtagal ay kaagad na nasundan ng pelikula nila at talaga namang sumikat na si Maynard. Dala naman niya ang suporta ko at kahit hindi na kami madalas na magkita o magkatawagan dahil naging busy rin siya lalo na nang magkaroon na siya ng TV commercial, kasama niya pa rin ang kapareha niya. Ang masakit lang doon Mama Mia, may mga interviews kasi na ginagawa sa kanila at sa tuwing tatanungin siya ng mga reporter tungkol sa buhay pag-ibig niya, palagi niyang sinasabi na single siya. Kasunod ang matamis na ngiti at mga tingin na ginagawa niya sa katabi niyang si Katrina. Nandito ka rin pala sa studio? Anong ginagawa mo dito sa may smoking area?
Hinihintay ka. Kasi narinig ko sa isang kasama ko sa shooting kahapon na may interview ka raw dito ngayon. Tsaka wala namang ibang tao dito sa smoking area. Kaya dito na rin talaga ako naghintay sa'yo. Alam ko kasi na mahilig kang magsigarilyo ng ganitong oras eh. Kahit na. Bakit ba pumunta ka pa rito? Syempre, gusto kita makita. Ano ba naman yan, Beth? Alam mo naman na palagi may nakabuntot sa akin na reporter. Paano kung may makakita sa atin dito na magkausap tayong dalawa? Ano naman? Bawal ka na ba talagang lapitan at saka kausapin ngayon? Hindi naman sa ganun. Kaya lang alam mo naman ang sitwasyon ko ngayon. Pero sana maintindihan mo rin naman ako, Maynard. Ilang linggo na tayong hindi nagkikita. Busy lang talaga ako sa trabaho at mga shooting kasama si Katrina. Saka Beth, pwede mo naman akong tawagan na lang sa bahay. Kasi yung nag-aaksaya ka ng oras sa pagpunta dito. Ilang beses na kitang tinatawagan sa bahay niyo at ang mami mo lang ang palagi kong nakakausap. Kesyo kung hindi ka tulog, nasa shooting ka naman. Ganun talaga, kasi nga marami nakapila na project ngayon para sa amin ni Katrina. Beth, akala ko ba nagkakaintindihan tayo? Akala ko susuportahan natin ang isa't isa. Oo nga, yun naman ang ginagawa ko, di ba? Minsan nga nagpapanggap na lang akong fan mo para lang makita at malapitan ka. Ikaw ba? Hindi bang sabi mo dati, tutulungan mo rin ako na sumikat? Na kakausapin mo ang manager mo at mga makikilala mong direktor para mabigyan din ako ng malaking project. Ano na nangyari sa pangako mo na yon? Napako na lang lahat. Bakit ba kasi nagmamadali ka? Naiinggit ka ba kasi sumisikat na ako ngayon? Hindi ako naiinggit, Maynard. Nasasaktan ako kasi palagi mo na lang akong dinideny sa tuwing may nagtatanong sa'yo tungkol sa love life mo sa mga interview. Nasasaktan ako kapag sinasabi mo sa ibang tao na wala kang girlfriend at naghihintay ka lang na mapansin ka ng ka-love team mong si Katrina. Nasasaktan ako kapag sinasabi mo na may special na espasyo dyan sa puso mo para sa babae na yon. Alam mo, kung pumunta ka lang dito para awayin ako, mabuti pa na umalis ka na lang. Baka mamaya may kumalat pa na chismis na nakikipagkita ako sa isang… Isang ano? Na nakikipagkita ka sa isang babae na pa-extra-extra lang sa mga palabas? Wala akong sinasabing ganyan Pero alam ko na yun din ang gusto mong sabihin. Kunwari ka pa eh. Halata naman na enjoy ka tuwing magkasama kayo ng Katrina na yon. Kaya palagi mong dinedenayan tungkol sa relasyon nating dalawa. Napupuno na ako sa'yo Pasalamat ka nga at kinakausap pa kita ngayon Utang na loob ko pa pala na napilitan kang kausapin ng girlfriend mo? Sorry Tumigil ka na nga sabi. Baka may ibang tao pa na makarinig sa'yo. So kinakahiya mo na talaga ako ngayon? Alam mo, nakakainis ka na talaga Ay. Sige na, para matapos na itong usapan na to, mag-break na lang tayo. Minsan, Mama Mia, kapag may mga shows sina Katrina at Maynard na pwede silang malapitan ng mga fans nila, ay pumupunta ako doon at pumipila bilang tagahanga nilang dalawa. Sa ganong paraan kasi ay saglit kong nakakausap si Maynard. Nahahawakan ng kanyang kamay at nayayakap ko siya. Sumasabay ako sa mga kasama ko na kiligin habang pinapanood namin sina Katrina at Maynard na magkasama. Kahit ang totoo ay nasasaktan na ako. Hindi rin naman kasi gumagawa ng paraan si Maynard para magkita kaming dalawa. Oo, paminsan-minsan ay nakakapag-usap kami sa telepono. Pero saglit lang yun. Kaya kahit alam ko na ayaw niyang gumawa ako ng paraan para magkita kaming dalawa, ay pinuntahan ko pa rin siya sa interview niya sa isang talk show at hinintay siya sa may smoking area. Gusto ko lang talaga siyang makita kahit sandali noon. Makausap, mayakap at mahalikan. Pero napasama pa pala dahil bigla na lang siyang nakipaghiwalay sa akin. Ayoko sanang pumayag pero wala na rin akong nagawa pa lalo na at sinabi niya na pinagtsatsagaan niya na lang daw ako dahil sa ugali ko. Medyo ma-pride din kasi akong tao, Mama Mia, kaya hinayaan ko na lang na matapos na ang relasyon naming dalawa. Mula nang maghiwalay kami ay mas lalong sumikat si Maynard.
Nabalitaan ko kasi na nililigawan niya na rin pala ang ka-love team niya na si Katrina. Kaya naman mas lalong umingay ang love team nilang dalawa. Ako naman ay parang minalas dahil palaging hindi natatanggap sa mga auditions at dumalang na rin ang mga racket ko. Pero hindi pa rin ako sumuko at hindi ko rin binitawan ang pag-aartista kahit palagi lang akong extra sa maliliit na sitcom noon. Grabe, ang lakas ng ulan. Paano kaya ako uuwi nito? Ayoko pa namang mag-taxi kasi magagastusan na naman ako ng malaki. Ay, teka, si Direk Brian ba yun? Ang lakas pala ng ulan sa labas, no? Oo nga po eh. Siguradong traffic na naman po ngayon dahil malakas ang ulan. Isa ka sa mga extra na umarte kanina dun sa loob, di ba? Opo, ako po yung gumanap na secretary kanina dun sa sitcom. Sabi na, natatandaan kita eh. Mahusay kang umarte ah. Ilan lang ang linya mo kanina pero may feelings talaga yung pagkakadeliver mo. Salamat po. Kayo po ba si Direk Brian? Yung katabi po ng direktor namin sa shooting kanina? Oo, ako nga. Naku, sabi ko na nga ba't kayo yan eh. Nakakahiya naman kasi lusaw na po yung makeup sa mukha ko ngayon. Ano ka ba? Kahit wala nang makeup yung mukha mo, maganda ka pa rin. Ano ang pangalan mo? Mary Beth po, pero Beth na lang pong itawag niyo sa akin, Direk. Sige. Pero alam mo Beth, sayang ka eh. Dapat hindi ka pumapayag na umarte sa mga ganyang maliliit na sitcom lang. Ayos lang naman po yun sa akin, Direk. Kasi at least napapanood pa rin po ako ng mga magulang ko sa TV at kumikita na rin po ako. Pero yung ganda mong yan, dapat dyan pang pelikula at hindi pang sitcom lang. Wala naman po kasing kumukuha sa akin para umarte sa mga pelikula. Minsan kapag pumupunta po ako sa audition, ang sabi nila hindi raw ako bagay na mapanood sa malaking screen. Naku, kung sino man na nagsabi niyan, malamang na malabo ng mga mata niya. Yang ganyang ganda ng mukha at katawan, hindi yan dapat na tinatago. Dapat mas maraming taong makapanood at makakilala sa'yo. Pero ikaw ba? Gusto mong umarte rin sa isang pelikula? Aba, syempre naman po, Direk. Pangarap ko rin pong umarte sa mga pelikula. Hindi lang po talaga ako nabibigyan ng pagkakataon eh. So gusto mo din ba na maging parte ng mga pelikulang ginagawa ko? Opo. Syempre po, gusto po, Direk. Malalaki po ang mga pelikula ninyo. Kaya malaking bagay po para sa akin kung kukunin po ninyo ako. Yan ang gusto ko sa mga artista ko eh. Mabilis ka usap. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang sumikat, Beth. Basta, magtiwala ka lang sa akin. Kilala sa paggawa ng sexy films si Direk Brian, Mamma Mia. Kaya medyo nagdalawang isip din ako bago ko tinanggap ang alok niya noon. Pero syempre, nangibabaw pa rin sa akin ang kagustuhan ko na sumikat noon, kaya naman kaagad ko na rin yung tinanggap. Nang yayain niya ako na sumabay na sa kotse niya pa uwi sa bahay ko ay hindi na rin ako tumanggi pa. At sa loob ng kotse niya, Mamma Mia, ay pasimple niyang hinihimas ang hita ko habang kinikwentuhan ako ng tungkol sa mga pelikulang ginagawa niya. Pasimple rin tuloy na napapasulyap sa amin sa may rear view mirror ang driver ni Direk Brian. Napapangiti ito at napapailing. Napilit ko na lang na hindi pinapansin. Hanggang sa maihatid na niya ako sa bahay ng tita ko. Binigay ko rin sa kanya noon ang numero ng telepono namin kung saan pwede niya akong tawagan para sa pelikula na gagawin niya na pinangako niyang isasama niya ako. Noon pa man, Mamma Mia, alam ko na may mali na sa pag-uusap namin, lalo na sa alok ni Direk Brian sa akin. Pero wala na akong naging pakialam pa. Basta ang gusto ko lang noon ay maalis na ako sa pagiging extra ko at sumikat kagaya ng ex-boyfriend kong si Maynard
nang maipamukha ko naman sa kanya na kaya ko kahit wala siya. Mama Mia, may ilang araw pa ang lumipas bago ako nakatanggap ng tawag mula kay Direk Brian. Akala ko nga hindi na niya ako tatawagan at baka pinapaasa niya lang ako. Sobrang matumal pa naman noon ang mga racket ko dahil wala na halos kumukuha talaga sa akin para maging extra kahit sa mga sitcom o commercial lang. Hindi na rin kasi ako inaasikaso ng manager ko na si Tita Claudia. Kasi nga siguro wala na rin akong pakinabang sa kanya. Namomroblema na rin tuloy ako sa ipapadala kong pera kina nanay. Kaya laking tuwa ko talaga nang sabihin ng tita ko na may tawag ako sa telepono na nagpakilalang si Direk Brian. Noong una, Mama Mia, kinumusta niya muna ako at ang pinagkakaabalahan ko noon. Umamin naman ako na wala akong masyadong racket noon sa pagiging extra at kaagad naman niyang sinabi na tutulungan niya ako. May binigay siyang address sa akin, call time at pinagdala niya rin ako ng mga extra na damit. May pelikula raw kasi siyang ginagawa at ipapasok niya raw ako na extra doon. Nang pumunta ako sa lugar na sinasabi ni Direk Brian ay tinupad naman niya ang pangako niya na ipapasok ako sa ilang eksena sa pelikulang ginagawa niya. Extra lang ako doon, Mama Mia, pero at least pelikula na yon at mas marami na akong linya na binitawan. Kaya naman nang matapos ang shooting at niyaya ako ni Direk na sabay na kaming umuwi, ay hindi na ako tumanggi pa, Mama Mia. Naku, Direk, pasensya na po kayo ha. Medyo natagalan ako sa dressing room. Ayos lang yon. Hindi naman ako nainip sa paghihintay sa'yo dito sa loob ng kotse. Nag-retouch po muna ako ng konti bago lumabas kanina. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kahit wala kang makeup o suot na damit, magiging maganda at sexy ka pa rin sa paningin ko. Salamat po, Direk. Kayo po ba magdadrive nitong kotse nyo ngayon? Oo, kasi nagkasakit yung driver ko kaya pinagpahinga ko muna. Kumusta pala yung first experience mo sa pag-arte sa isang pelikula kanina? Ay, grabe po. Sobrang nakaka-excite tsaka kinabahan po ako ng husto. Pero nabawasan naman po yung kaba ko nung sabihin nyo na nagustuhan nyo po yung pag-arte ko sa unang eksenang binigay nyo sa akin. Kaya po nag-enjoy po talaga ako sa shooting. Nakitaan kasi talaga kita ng potensyal kanina sa pag-arte. At hindi nga ako nagkamali sa pagkuha sa'yo para maging parte ng pelikula ko. Salamat po, Direk. Totoo po pala yung nababasa ko sa diary tungkol sa inyo. Anong tungkol sa akin ang nabasa mo? Yun po na mabait po kayo sa shooting. At hindi po kayo kagaya ng ibang direktor na sumisigaw tsaka nagmumura. Hanggat maaari kasi, ayoko rin naman ng stress sa trabaho. Stress na nga mga artista ko sa pag-memorize ng script nila tapos may stress pa sila sa pagmumura ko. Kaya ayoko rin talaga ng ginagawa ng ibang direktor na idadamay niya sa init ng ulo niya mga taong nakapaligid sa kanya. Ang gusto ko, magaan lang lahat para ma-enjoy natin ang shooting ng pelikula. Tama po kayo dyan, Direk. Pero salamat po talaga kasi ipinasok niyo po ako dito sa bago niyong pelikula. Ano ka ba? Wala pa naman ako masyadong nagagawa para sa'yo kaya hindi mo na kailangan na magpasalamat ng paulit-ulit. Unang pelikula pa lang to at marami ka pang susunod na aartihan. Malay mo, sa susunod na pelikulang gagawin ko, ikaw na ang bumida. Naku, sana nga po, Direk. Sobrang tatanawin ko po yan ang malaking utang na loob talaga sa inyo. Mangyayari yan. Basta magtiwala ka lang sa akin. Maiba ko. Ilang taon ka na nga ulit, Beth? 18 po pero malapit na rin po ako mag-19. Malaking bulas ka pala talaga, no? Sabi nga rin po nila, akala nga po nung iba nasa 20 plus na po ang edad ko pero 18 years old pa lang po talaga ako. Alam mo yung mga ganyang edad? Mabilis siyang pasikatin eh. Lalo na kung magpapakita ka ng konting balat mo. Tinan mo tong hita mo. Makita lang to ng mga magiging fans mo. Sigurado ako na maglalaway na sila sa'yo.
Um, Direk, hindi pa po ba tayo uuwi? Hindi pa kasi maaga pa naman. Tsaka gusto pa kitang makakwentuhan. Direk, sandali lang po. Oh, bakit? Gusto mong sumikat, diba? Hindi ka pa ba nagsasawa sa pagiging extra mo? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Bibigyan kita ng sarili mong pelikula kagaya ng gusto mo. Basta gagawin mo lang din ang lahat ng gusto ko. Sinubukan kong tumanggi sa gustong mangyari ni Direk Brian sa aming dalawa sa loob ng kotse niya, Mama Mia. Pero nang magbitaw siya ng pangako na bibigyan niya ako ng sarili kong pelikula na ako mismo ang magiging bida, ay nanaig ang kagustuhan ko na sumikat. Kaya naman sa loob ng kotse niya mismo, kauna-unahang beses na may nangyari sa aming dalawa. Hindi pa dun yun natapos dahil pumunta pa kami sa isang apartel at doon ay muling may nangyari sa amin. Naulit yun ng naulit at nasundan din naman ang mga pa-extra-extra ko sa iba't ibang pelikula niya. Sinunod ko rin ang sinabi niya na magpakita ako ng balat sa kamera. Hindi lang basta balat, Mama Mia. Dahil halos ibalandra ko na sa kamera na nakatutok sa akin ang hubad kong katawan dahil sa mga maiinit na eksenang binibigay niya sa akin. May mga eksena na kunwari ay may kasiping akong lalaki. Meron naman na pinagsasamantalahan ako ng mga lalaki at kung ano-ano pang eksena na halos wala ng takip ang katawan ko. Kung sino-sino na ring lalaki ang nakakahalikan ko at nakakahawak sa iba't ibang parte ng katawan ko. Siyempre hindi na yun nagustuhan ng mga magulang ko pero wala na rin naman silang nagawa pa. Ako na ang bumubuhay sa pamilya namin noon at sa akin na sila nakaasa. Kaya naman hindi na nila nagawang kumontra pa sa mga desisyon ko sa buhay. Kaya lang, Mama Mia, halos 1 taon na puro ganun lang ang papel na binibigay sa akin ni Direk Brian. O kahit na sino pang direktor na kakilala niya na nagbibigay din ng racket sa akin. Hanggang pa-extra-extra pa lang din ako sa mga bold film kahit na isang tawag lang ni Direk ay kaagad ko siyang pinapaligaya. Nakakasawa at nakakapagod ang maging sunod-sunuran sa kanya. Lalo na at hindi ko naman talaga nakukuha pa noon ang pinangako niya sa akin. Ang magkaroon ng sarili kong pelikula at tuluyang sumikat bilang isang artista. Direk, sandali lang po. Direk, may dumadaan kasi malapit dito sa kotse natin eh. Hayaan mo lang sila. Direk, baka kasi makita nila tayo. Hindi nila tayo makikita dito. Kaya huwag ka na maingay dyan. Direk, tama na nga po. Ano ba naman, Beth? Masyado mo naman akong binibitin eh. Nag-aalala lang naman po ako na baka may kumatok sa kotse niyo mula sa labas ng bintana. May mga tao po kasi ako nakita malapit dito kung saan tayo nakapark eh. Hindi nga tayo kita mula sa labas ng kotse ko. Ang tagal-tagal na natin ginagawa to. Ngayon ka ba talaga nag-inarte? Ayun na nga po eh. Ang tagal na natin ginagawa to pero hanggang ngayon hindi niyo pa rin tinutupad yung pangako niyo sa akin. Ano bang sinasabi mo dyan? Direk, halos 1 taon niyo na akong artista pero hanggang ngayon wala pa rin ako ni isang pelikula na ako mismo ang bida o leading lady. Sinabi ko naman sa'yo na ako nang bahala doon, di ba? Sunod-sunod na nga yung mga pelikula mo ngayon. Tapos naghahanap ka pa ng mas malaking swerte?
Hindi nyo naman kasi ako naiintindihan, Direk eh. Oo nga, ang dami ko ngang pelikula pero palagi pa ring extra. Kung hindi ako pinapatay kagad, palaging konti lang ang eksena ko sa mga pelikula na yon. Tapos palagi pa akong naguhubad sa mga eksenang binibigay sa akin. Paulit-ulit na lang ang ginagawa ko, kaya pagkatapos ng isang taon na puro ganito ang siste, starlet lang ako. Hanggang dito na lang ba talaga ako, Direk? Anong magagawa natin? Masyadong malalakas ang ibang artista sa mga producer. Kahit gustuhin ko man na ikaw ang gawin kong leading lady sa pelikula ko, kung hindi naman ikaw ang pinili ng producer, wala na akong magagawa dun. Magpasalamat ka na lang at may mga racket ka pa rin. Panay nga ang cast ko sa'yo tapos ang dami mo pang dada. Ano pa bang kailangan kong gawin para magustuhan ako ng mga producer na yan? Ginawa ko naman lahat ng inutos at pinapagawa niyo sa akin sa pelikula. Kahit nakakahiya at nakakadiri, tinitiis ko lahat yon. Pero bakit hindi pa rin ako umaangat? Bakit hindi ako makaalis-alis sa pagiging starlet ko? Relax ka lang kasi, Beth. Masyado mo kasing minamadali ang lahat eh. Ginagawa ko naman talaga ng paraan, kaya huwag ka nang magreklamo dyan. Buntis ako, Direk, at kayo ang ama ng dinadala kong bata. Ano? Paano nangyari yun? Anong paano nangyaring buntis ako? Palagi ako pumapayag na may mangyari sa ating dalawa. Hindi rin naman tayo gumagamit ng proteksyon. Oo nga, pero paano ko makakasigurado na akin nga yung batang dinadala mo? Malay ko ba kung nagpapagalaw ka rin sa ibang direktor o artista na nakakatrabaho mo? Seryoso ka ba, Direk? Talagang pag-iisipan mo ako ng ganyan? Bakit hindi? Sa pelikula nga kung sino-sino ng lalaking nakakahalik at nakakahawak sa'yo eh. Kaya posible rin na kung sino-sino na lang din ang gumagamit sa katawan mo. Bakit mo kasi nampal? Tarantado kang babae ka! Dahil hindi ko na kayang pakinggan yung mga pinaparatang niyo sa akin. Oo nga at wala na ako may tatago pa sa mga mata ng tao dahil halos lahat naipahawak at naipakita ko na sa pelikulang ginagawa ko. Pero ikaw lang, Direk. Tanging ikaw lang ang hinayaan ko na totoong makagamit itong katawan ko. Alam mo ikaw, ambisyosa ka rin eh, no? Aray, Direk, sasaktan ako. Bitiwan niyo ang buhok ko. Kung sa tingin mo, mauuto mo ka sa mga drama mo na yan, hindi mangyayari yon. Dahil kahit kailan, hindi ko aakuin yung batang pinunla ng ibang lalaki dyan sa sinapupunan mo! Direk, sandali lang! Bumaba ka na sabi! Maniwala naman kayo sa akin! Ikaw lang talaga ang nakakagalaw sa akin! Ikaw ang tatay nitong baby ko! Hindi mo ako mauuto, Beth! Kaya bumaba ka na! At ito ang tandaan mo, ha? Wala kang kahit na magkano aasahan mula sa akin! Wala! Marami akong bold na pelikulang nagawa noong panahon ko, Mama Mia. Maraming nakahalik sa mga labi ko at maraming kamay ang nakahawak sa iba't ibang parte ng katawan ko. Pero sigurado ako na isa lang ang lalaking totoong pinagbibigyan ko ng buong sarili ko ng mga oras na yun. Si Direk Brian lang yun at wala nang iba pa. Kaya naman nasaktan ako nang pilit niya akong pinagtulakan palabas ng kotse niya at paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya naniniwalang siya ang ama ng pinagbubuntis ko. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay napakababa ng tingin niya sa akin. Para lang akong isang laruan na pagkatapos niyang gamitin at pagsawaan ay bigla na lang niyang iiwan na parang basura. At mula nga ng araw na yun ay hindi na siya muli pang nagparamdam sa akin. Sakto naman na wala na akong pending na pelikula na ginagawa noon, kaya nawalan na rin talaga ako ng racket. Wala na rin kasing direktor at producer ang muling kumuha sa akin bilang artista. At doon na ako nagdesisyon na umuwi na lang sa probinsya namin. Nang makita ni na mama na medyo malaki na ang tiyan ko, ay naiyak na lamang sila. Ramdam ko na sumama ang loob ng mga magulang ko sa akin, pero hinayaan nila ako na magkwento at magpaliwanag.
Umiiyak ako noon habang kinikwento sa kanila ang lahat ng pinagdaanan ko sa Maynila. Sa huli ay wala rin silang nagawa pa kung hindi ang muli akong tanggapin at ang ipinagbubuntis ko. Hindi naging madali ang buhay para sa akin, Mama Mia. Mabuti na lang talaga at hindi ako pinabayaan ng mga magulang ko. Tumulong na lang ako kay nanay sa paghabi ng mga hibla mula sa dahon ng pinya at nang makapanganak ako ay ang paggawa naman ng mga bilaw at basket ang pinag-aralan ko. Hanggang sa magkaroon na nga ako ng sarili kong tindahan ng mga bilao at basket. Simple lang ang buhay ko ngayon pero masasabi ko na kontento na ako sa kung ano man ang meron ako. Maraming taon na ang nakalipas at lumaki na ang anak kong si Daniela na ang tanging alam niya tungkol sa tatay niya ay patay na. Siguro ay naging sapat na rin ang pag-aalaga at pagmamahal ko sa anak ko kaya hindi na rin siya masyadong nag-usisa pa tungkol sa totoo niyang ama. Yun naman din kasi talaga ang totoo, Mama Mia. Napatay na ang papa niya. Dahil noong magsasampung taon si Daniela ay nalaman ko sa balita na pinatay si Derek Bryan sa loob mismo ng pamamahay niya. Binaril siya ng boyfriend ng isang starlet na ginagalaw din noon ni Derek Bryan. At hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapangiti nang marinig ko sa radyo ang balitang yon. Kasi kahit hindi ako ang gumanti sa kanya, may ibang tao naman ang naningil para sa kasalanang ginawa niya sa akin. Si Maynard naman, Mama Mia, ay napangasawa niya ang dati niyang ka-love team sa mga pelikula. Pero hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama. Naghiwalay sila at nag-abroad si Katrina at tuluyan na akong nawala ng balita kay Maynard. Pero wala na rin naman akong pakialam pa sa kanya. Mama Mia, maaga rin palang nag-asawa at bumuo ng pamilya ang anak kong si Daniela. Pero maayos naman ang kaniyang pamumuhay sa Maynila. 7 years old na rin ang apo kong babae at kapag dumadalaw sila sa akin sa probinsya, noong maluwag pa ang biyahe ay palaging pinapakita sa akin ng apo ko kung gaano siya kagaling sumayaw, kumanta at umarte. Ang sabi ni Daniela ay palagi raw niyang ginagaya ang mga batang napapanood niya sa telebisyon. At sa totoo lang, Mama Mia, ay medyo nag-aalala ako tungkol sa bagay na yon. Ngayon pa lang, ay sinasabi ng apo ko na gusto niyang mag-artista. Pero hinihiling ko na sana wag matuloy ang pagpasok niya sa mundo ng pag-aartista. At kung hindi ko man mapigilan na mangyari yon, sana ay magabayan siya ng tama ng anak ko. Maraming salamat, Mama Mia, kung sakali man na mapili niyong basahin itong sulat ko. Naway nakapag-iwan din ito ng aral sa mga nakapaginig ngayong tanghali.